Welcome back to this channel. Ang age pension dito sa Australia ay subject sa asset test at saka sa income test. Pinag-usapan natin last week yung rules sa asset test, no? Sana napanood mo yung video ko last week, no? Combine mo naman ito sa income test kasi kailangan mong maipasa itong dalawang ito to be qualified sa full or partial na pension. So, ang title ng video ito ay Age Pension Income Test Rules. Alam nyo ba na 2/3 daw ng mga retirado ay hindi entitled sa full pension dahil nga they earn too much income, no? How does age pension income test work, no? Yung Centrelink natin, no? Ganito yan, no? Pupunta ka, mag-apply ka ng pension, sasabihin ng Centrelink magkano yung total income mo. Pag sinabing total income, it's coming from all sources, no? Pati income mo overseas, tatanungin nila, ano? Including yung income ng partner mo. Lalo na kung wala pa siya sa pension age din, no? Yung kung baka may trabaho pa siya, it will be subject sa income. So magkano naman ang age pension income limits, no? So compare natin yung single at saka yung mag-asawa. So ganito, pag single ka, full daw ang pension mo kung ang income mo sa isang taon ay 5,512 or 212 fortnight. Yun lang dapat ang kitain mo para full pension ka, no? Pag sa couple naman, total income mo sa isang taon ay dapat 9,672 or 372 fortnight. So, paano naman kung more than dyan yung kinikita mo, no? Parang baba nun, di ba, no? So, ganito ang rules natin dyan. For every $1, no, above dun sa figure na binanggit ko, ano, ang pension mo raw ay mababawasan ng 50 cents. So, to the point na yung single, kung ang kinikita mo na ay 65,021 per year, wala ka ng pension. Ang couple naman, ang combined income ninyo, kung umabot na sa 99,382, wala ka na rin pension, no? So magbigay ako ng example para medyo malinaw ang discussion ngayon, ano. So Pedro and Maria, mag-asawa sila, retirado na sila, full-time retired, no? Wala na silang kita maliban sa investment income. Meron daw silang time deposit at meron silang investment sa shares. So as per calculation ng Centrelink natin using dimming rates, kumikita lang yung mag-asawa, si Pedro and Maria, ng 9,672 per year. Sabi ng Centrelink, ito ang pension mo, 44,855 full pension, no? Kaya ang income nila ni Pedro and Maria sa isang taon ay pension 44,855, saka yung income as per calculation ng Centrelink, no? Si Juan and Alma naman, medyo may pera ito, no? Sabi nila, meron daw silang kahit na nasa pension age na sila, may business pa rin daw si Juan. Kumikita siya, nagdo-draw siya ng konti doon. Nasa business income, 30,000 daw. Meron daw silang investment din, no? Na kumikita ang kabuhayan overseas, investment overseas, mga around 31,000 din siya. At saka meron daw silang time deposit and shares na around 30,000. So, combined income, sabi ng Centrelink, 91,000. Kumikita kayo na 91,000. So, di ba, subject sa income test. So, sabi ng Centrelink, ito na lang ang pension mo, 4,191. So, di ba nakita nyo, for every dollar, no, above 9,672, nababawasan ang pension mo ng 50 cents. So Pedro and Maria, pension niya 44,855 per year combined, yung mag-asawa. Ngayon, dahil kumikita si Juan and Alma na 91,000, ang pension niya ay 4,191 per year. So nabawasan ng 40,664. May good news naman sa mga retirado, no, retiree na nasa workforce pa rin. Ginawa ito ng gobyerno to encourage yung mga retirees natin na bumalik sa workforce, eh. So, sabi naman gobyerno natin, kung may kita ka as employee, no, na 300 a fortnight or 11,800 per year, hindi subject ito sa income test. Hindi mo na i-apply ito. Ang Centrelink ang mag-apply nito automatically pag tinest nila yung income mo, ano. So anong mga kasama sa income test, no? Employment income, kung magtatrabaho ka pa, excluding yung work bonus na binanggit ko kanina, no? So test siya para kung babawasan ba ang pension mo o hindi. Investment income, rental property income, yung mga voluntary superannuation contribution, sinasama din yan, no? Business income, kung may negosyo ka, sole trader man, partnership, or a company. Yung mga lump sum payments natin, like for example, redundancy payment, annual leave payments, family trust distribution, overseas income, no? You and your spouse, kung may income ka overseas, it will be subject to
test din. Iko-convert yan sa Australian dollars. Ano naman ang hindi mga kasama sa income test? Normally, yung mga government payments, hindi yan sinasama. Inheritance, insurance payouts, o hindi yan kasama yung mga winnings, no, yung mga lottery winnings, mga gambling winnings, hindi sinasama yan sa income test. Paano naman kung may changes sa income mo during the year, no? Para correct ang calculation ng pension mo, you need to report that to Centrelink within 14 days. So kung may natutunan ka sa channel na ito, hit like, subscribe, no? Or i-follow niyo ako. Kung may kakilala ka naman na malapit na magretiro, gumagawa ng strategy sa kanyang retirement, i-share mo itong video na ito sa kanya para makatulong naman. So kita-kits ulit tayo next week. See ya!